Po ay bumabati sa aming mga taga-subaybay sa oras na ito. Kayo po ay nanonood pa rin sa kapitulo, bersikulo. Isang espesyal na episode muli ang aming ihahandog sa inyo. Nung nakaraang programa ay aming pong ipinakita sa inyo ang interview ng kapitulo, bersikulo sa ating kapatid na si Brother Romel Montano. Sa oras na ito ay siya po ang magiging anchorman ng programang ito. Isang espesyal na pagtatanghal. Meron po kasi siyang mga tanong na na-encounter niya sa field. Hindi ibig sabihin ay tanong na hindi niya alam kung paano sagutin. Kundi alam niya na kung paano sasagutin. Subalit kinuha niya lang po ang opinion at sagot ng kapitulo bersikulo sapagkat iniisip niya na ito ngang programang ito may isang mayroong otoridad doon sa mga nakalap niyang mga tanong. At yun ang kanyang ibabahagi sa atin. Tunghayan po natin ito, mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Kasi yung aking pelikulang ginagawa ay patungkol sa huling araw. Ang title nga niya ay Signs of the Times. Gusto ko lang mapakinggan ang inyong panig, ang inyong opinion dito sa kapitulo bersikulo patungkol dito sa tinatawag na mga sinyales o signs of the times, lalo na sa mga huling araw bago bumalik ang Panginoon. Kayo ba'y naniniwala sa tinatawag ng karamihan sa ating mga kababayan o mga kapatid na kung tawagin nila ay magkakaroon ng rapture? Patungkol sa rapture, ang paniniwala, lalong-lalo na ng Seventh-day Adventist, based naman sa Bible, may rapture pero hindi yung secret at hindi yung bago dumating ating Panginoon Kristo. Yung pag-angat ng mga tao sa lupa, kasama ang Panginoon, ay doon na sa second coming. Wala yung before. Hindi yung kagaya ng malawak na kaisipan ngayon na patungkol secret rapture na kung ikaw ay banal, kumakain ka, bigla ka na lang mawawala. Umaaring kahit nagdadrive ka ng jeep, bigla ka na lang mawawala kasi mabait ka, banal ka, ira-rapture ka. Hindi ganon ang aral ng Biblia patungkol sa rapture. At mabanggit ko lang maikling-maikli, yung kanilang kaisipang kinukuha dito, ginagamit nila yung nandoon sa Mateo 24, itong mga huling talata ng Mateo, no? Na may dalawang pupunta sa bukid, yung isa mawawala, yung isa kukunin, yung isa iiwan. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa giikan o gilingan, yung isa kukunin, yung isa iiwan. Pansinin natin na kahit yung mga talatang yun na ginagamit nila patungkol sa secret rapture, ay ang context second coming pa rin. Second coming pa rin. Kasi signs of the times ang mga previous na mga text na tinalakay doon. Kaya kung may rapture man na sinasabi, hindi secret at lalong hindi yung may mauuna, kundi ang sabi nga ni Pablo, pati yung mga patay at buhay, sa anumang kaparaanan yung buhay, hindi mauuna. So sabay-sabay. So walang unahan. Kaya talagang kung Biblia ang pag-uusapan, ay wala yung tinatawag na secret rapture. Pangalawang tanong ko po, kahit po sino sa inyo yung sumagot. Paano ang kaparaanan ng kaligtasan ayon sa inyong aral sa Biblia? Sa akin naman, Brother Romel, ang kaligtasan kasi ng tao ay nakasalalay sa kanyang relasyon at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaloob ng Diyos yan, libre yan para sa atin. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, yung pananampalataya ang siyang token ng tao. Sa pananampalataya namin at sa aming pagdudoktrina, pagtuturo, yung mabuting gawa ay produkto na lamang ng ating pananampalataya. Salamat po. Ayon po sa Biblia, kasi ang ating pong ano rito sa programang ito ay kapitulo, bersikulo. Opo. Ano ang tunay na iglesia o religion sa huling araw? Ang tunay na relihiyon kasi na binabanggit sa Biblia ay yung relihiyon na mismong itinatag ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang sa kaparaanan na nakikita o kaya nababasa ang kanyang pangalan sa Biblia. Sa aming pananampalataya, sa aming pong paniniwala, ang aming batayan sa mga katuruan tungkol sa tunay na iglesia ay makikita siya sa aral. Kamukha po ng ating mababasa doon sa Aklat ng Juan, Kapitulo 7, ang versikulo 17, ang sabi doon, ang sino mang tao na nag-ibig gumawa ng aking kaloob ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ito'y nagsasalita lamang na sa kanyang sarili. So sa makatuwid, ang aming batayan ay doon sa doktrina. At sa amin naman pagtuturo, ang aral na tunay ay nanggaling doon sa panahon na kung saan nag-umpisa na ang bayan ng Diyos sa Matandang Tipan. Yung 7:38 ng gawa na sabi yung iglesia sa ilang ay
nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So sa makatuwid, ang aming pananampalataya at aming pag-aaral na tinataglay is yung aral na tinanggap mula sa panahon ng iglesia sa ilang hanggang sa kasalukuyang panahon hindi nagbabago. Kung may kautusan noon, hanggang sa panahon natin may kautusan din. Kung sa panahon noon ay may Sabat, hanggang sa panahon natin ngayon meron din Sabat. Sapagkat hindi nagbabago ang prinsipyo ng katotohanan mula sa matandang tipan hanggang sa kasalukuyang kapanahonan. Thank you. Maraming salamat, Brother Richard. Baka meron kang gusto idagdag. Itong kagandahan sa pag-aaral ng Biblia sa Seventh-day Adventist, Brother Romel. Kasi yung nangangaral may hawak na Biblia. Pati yung inaaralan, may Biblia ring hawak. Kaya bawat lalabas na salita sa kanyang bibig, ay pwede mong i-check kung meron ngang batayan sa Biblia yung kanyang sinasabi. Kaya ako, kagaya ng sinabi ni kapatid na Jerry, naging mas particular ako sa aral sa aral ng banal na kasulatan. At gusto lang natin uling ilatag dito, ito para po sa mga giliw na tagapanood. Ulitin po namin na sa amin pong tatlo dito ay wala pong pastor. Wala pong pastor. Pero patuloy kaming nananatili sa samahang ito kasi nga, the more na pinag-aaralan namin ang doktrina na pinananampalatayanan ng iglesyang ito, ay the more naman na nakikita namin yung katatagan nito mula sa banal na kasulatan. Kaya ako lang, eto po, for the record, ang stand ng iglesyang ito patungkol sa kung sino ang tunay na iglesia, given na talagang, kasi etong katunayan, kaya nananatili tayo dito dahil naniniwala tayo na ito talaga, samang ito na talagang iglesyang pinapatnubayan ng Diyos sa huling kapanahonan. Pero hindi natin without condemning yung mga taong nasa labas ng iglesyang ito. Ang stand nga ng Seventh-day Adventist patungkol sa iglesia ng Diyos sa huling kapanahonan, meron na tinatawag na ito naman nasa doktrina talaga, kahit basahin nila, open naman ito naniniwala tayo ng iglesia may tinatawag na visible church, which is eto nga, yung Seventh-day Adventist, at may tinatawag ding invisible church. Sino itong invisible church? Ito yung mga tao na nasa iba't ibang organisasyon o samahan, o nananampalataya kay Christian, kay world religion yan, na religiously talagang nagiging faithful sila doon sa mga tinanggap nilang liwanag. So, kaya baka sinasabi natin ito, mga kapatid, para hindi naman masabing minumonopolya natin ang kaligtasan. Kasi may iba nga nagsasabi na pag di nila miyembro, hindi anib sa kanila, walang kaligtasan. So sa atin dito, inano natin, ang Diyos ay pangunahin. As a visible church, ito ang ginagamit ng Diyos na channel para ang ebanghelyo ay maipaabot sa buong sanlibutan. Pero we never condemn yung mga taong nasa labas ng samang ito as long as religiously ay isinasakabuhayan nila yung mga katotohanang nalalaman nila sa kasalukuyan. Okay. Salamat, Brother Richard. Sunod kong tanong, nabanggit nyo nga yung pastor. Marami sa ating tagapanood na nanonood sa inyo. Marahil hindi nila alam na hindi kayo nagpapatawag ng pastor. Yung aking ibang mga kakilala na nakakakilala sa inyo, ang sabi nila, no offense meant naman sa ibang mga pastor. Sabi nila, mas magagaling pa raw kayo kaysa sa mga pastor. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang sunod kong tanong, sapat na po ba ang kasulatan, ang kapitulo, bersikulo, para ang tao'y maligtas? Hindi ko lang po alam sa inyo kung sino ang gustong sumagot. Johnson. Ang masasabi natin diyan sa tanong ay, pagdating sa kaligtasan, ay sapat na ang Biblia. Tama. Ang nilalaman ng Biblia ay kumpleto pagdating sa ikaliligtas ng tao. Amen. At walang ibang dapat na pagbatayan ang tao na gustong maligtas kundi Biblia at Biblia lamang. Kaya ang direktang maisasagot natin, walang labis, walang kulang, kumpleto ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Tama. Salamat po. Ibig sabihin, sapat na talaga yung kapitulo at bersikulo. Totoo po yun. Tama yun. Tama po yun. Para mabigyan na rin ng kaalaman yung mga taga-subaybay, ang Seventh-day Adventist ay naniniwala sa tinatawag na Sola Scriptura. Tama yun. The Bible and the Bible alone. Bagaman meron silang iniisip na libro na
palaging kakambal ng Seventh Adventist, yung tinatawag na Spirit of Prophecy, pero wala tayong pagtuturo. Ang samahang ito, walang pagtuturo na may kinalaman sa kaligtasan yun. Tama yun. Yun ay kailangan ng tao na hindi nakakaintindi, hindi gano'n na iunawaan ng Biblia. Pero kung malinaw na sa kanya ang Biblia, na wala yun, eh hindi niya na kailangan itong sulatang ito. Tama yan. Which is sa panahong ito ay mayroon tinatawag na misconception. Akala ng iba, ito ay another source ng truth ng ang Spirit of Prophecy, yung mga sinulat ni Mrs. White, pero hindi ganoon ang pagtuturo ng Seventh Adventist. Brother Johnson, Brother Romel, para sa impormasyon ng ating mga tagapanood, halos magdadalawang taon na ang kapitulo bersikulo sa Impapawid. Pero wala silang, siguro kahit isang episode, wala silang makikita at may lalabas na ang programang ito ay tumalakay, may kinalaman sa paksa na ang ginamit na basihan ay yung tinatawag mong Spirit of Prophecy, Brother Johnson. Mapapansin nyo siguro, ay puro Biblia, kung kumukuha man tayo ng referensya, hindi pa nga galing sa Spirit of Prophecy, kundi galing sa mga aklat mismo nung ating mga tinatalakay, kung may samahan man tayong tinatalakay, para patunayan lang yung ating gustong ipalabas sa mga pagkakataon na meron tayong dapat patunayan. But never, wala akong napansin. Kasi kahit ng mga naunang episode, hindi naman ako kasama, pero nanonood nga ako, nakasubaybay tayo, wala akong nakitang isamang episode ng programang ito na ang tinalakay at ang naging basihan ng pagtatalakay ay ang tinatawag na sinabi ni Brother Johnson kanina, Spirit of Prophecy. So, yun lang po. Dito makikita nyo na yung talagang pagka-reliable ng Biblia patungkol sa katanungan nga kung ito ba'y sapat para sa ating kaligtasan. Talagang sapat na yan. Ayan, maraming salamat po. Salamat po sa mga kasagutan niyo. Sunod ko pong tanong, napaka-importante rin po. Ito po ay katanungan din po ng mga ilang mga manonood. Kaya lang po talagang hindi sila pinalad tulad ko na makapunta rito para matanong po kayo. Para ma-settle once and for all lahat ng kanilang ang Seventh-day Adventist ba ay naniniwala sa katuruan katulad ng nalalaman ng iba o paniniwala ng iba na ang Seventh-day Adventist ba nag-iisip na sila lang ang maliligtas, wala nang ibang relihiyon? Actually, nabanggit na to kanina ni Brother Richard. Na labas sa Seventh-day Adventist, naniniwala siya na yung ibang tinatawag na sa ibang pananampalataya, may kaligtasan talaga. Pero pakilinaw lang po. Apo, sa bahaging ito, Brother Romel, ay nais kong susugan yung binanggit ng kapatid na Richard kanina. Wala po kailanman sa katuruan ng Seventh-day Adventist na kami lang o ang samahan lang ito ang siyang ililigtas o kaya ay maliligtas. Tama. Katulad ng binanggit ng ating kapatid kanina, meron tayong mababasa sa Biblia na meron ding mga ibang tupa ang ating Panginoon Kristo na wala sa kulungang ito. Tama. Sa makatuwid, ang kaligtasan, ito ay individual. Kasi kahit naman ikaw ay nasa tunay na relihiyon o kaya tunay na samahan, kung hindi mo naman isinasakabuhayan yung mga tinuturo ng samahang yaon, hindi mo rin ikaliligtas. Kasi ang kaligtasan kasi hindi nababrand sa isang organisasyon o kasi isang kilusan, kundi ito ay may kinalaman sa iyong relasyon sa ating tagapagligtas at yung produkto ng buhay mo na bunga ng iyong mabuting relasyon sa ating tagapagligtas. Tama. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na exclusivistic lamang sa isang grupo ng pananampalataya kasi meron din namang mga mababait na mga tao na hindi naman din sa isang relihiyon lang o isang pananampalataya lang. At meron din namang mga nandoon dito rin, sabihin na natin, because you are asking the Seventh-day Adventist, kahit sa ating Seventh-day Adventist na samahan, meron din naman mga miyembro tayo na pasaway. Tama pero hindi ginagarantiyan natin na kung sa loob ng iglesia merong mababait at merong pasaway, lahat-lahat na ililigtas ng Panginoon yan. Amen. Ito ay nakasalalay pa rin sa kanyang relasyon sa Panginoon at yung bunga ng kanyang relasyon sa Panginoon. Napaka-importante yan. Meron lang akong isususog doon kasi baka isipin naman ng iba naniniwala pa lang Adventist na hindi na kailangan umanib sa kanila. Ligtas ay, dito na lang ako. Ang ibig pong sabihin ni Brother Jerry, hindi natin hinahatulan na kung hindi ka miyembro ng Seventh-day Adventist, wala ka ng kaligtasan. Totoo yun. Pag binasa natin yung talata na binabanggit doon sa Juan na meron siyang tupa sa ibang kulungan, hindi natapos yung talata nakalagay na dadalhin naman. Tama. Kaya tama-tama yung signs of the times na sa panahon na nangyayari itong mga palatandaan sa huling araw, ay doon mangyayari naman na ang mga tupa sa ibang kulungan,
magkakaisa din. Magsasama-sama din sa isang kawan. Kaya lang sa panahon ito, hindi natin pwedeng hatulan na walang kaligtasan yung ating mga kaibigan. Pero wag na lang isipin na manatili lang sila doon kasi meron talagang isang kawan lang o isang kulungan nila na itinatag ang ating Panginoon, which is sa huli, doon din magkakaisa. Kasi sa bahaging yun, mga kasama, Brother Romel, doon sa tanong na yun medyo malawak ang pwede nating matalakay doon. Kasi sabihin na natin na ang relihiyon hindi makapagliligtas naman kasi sa tao. Kasi parang halos synonymous din halos yung question tungkol doon. Na ang tao ay hindi maliligtas ng relihiyon. Pero tandaan niyo mga giliw namin taga-subaybay, ang tao po ay hindi maliligtas ng relihiyon. Kasi ang tagapagligtas natin si Kristo, hindi relihiyon. Pero may malakihong bahagi ang relihiyon sa ikapapahamak at ikatutuwid ng tao. Tama yun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung halimbawa ang isang relihiyon ay nagpapahintulot na pumatay sa kanyang mga miyembro, halimbawa, pagka gumawa ng masama laban sa kanyang samahan, ay pahihintulutan yung miyembro pumatay. Abay, may epekto yon sa kanyang buhay bilang mananampalataya. Hindi niya ikaliligtas yun. Bagamat hindi tagapagligtas ang relihiyon, pero yung relihiyon nagtuturo na pwedeng pumatay, meron din bahagi sa ikapapahamak ng tao yung relihiyon. Bagamat ang relihiyon hindi magliligtas. Halimbawa, ang relihiyon nagtuturo na pwede kang sumamba sa maraming mga Diyos o kaya sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat ang relihiyon hindi makapagliligtas, pero dahil lang sa ang aral ng relihiyong yun, pwede kang sumamba sa maraming Diyos, mapapahamak ka doon. Bagamat ang relihiyon hindi tagapagligtas, pero ang relihiyon may factor sa ikapapahamak at ikaliligtas ng tao. Hindi natin dina-downgrade yung papel ng iglesia. Kasi kung babasahin natin, tinubos ito ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Hindi natin dina-downgrade. Correct. Kaya sinasabi natin na napakahalaga nito. Pero ulitin natin, hindi token. Ulitin lang natin, hindi token. Napapasok ka lang, ligtas ka na. Brother Romel, ha? At binanggit natin, may katibayan yan. Halimbawa, yung kaso ng 1 Corinthians. Sa introduction pa lang ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, tinawag niya na ang iglesia ng Diyos ay mga banal. Pero pansinin natin, pagdating sa Kapitulo 5, Kapitulo 6, katakot-takot na sermon ang inabot ng mga taga Corinto. At ang sabi niya, kahit tinawag silang mga banal, pero ang sabi ni Pablo, kung ganitong uring klaseng pamumuhay meron kayo, ay hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino-sino yon? Yung mga manlalasing, mamamatay, pumapatol sa kapwa lalaki, hindi rin ligtas yung mga tibo na sinasabi nila. Kahit pa magmiyembro ka sa tunay na iglesia, hindi token na ikaw ay ligtas dahil lang nandito ka sa tunay na iglesia. Napakahalaga pa rin nung nasa tunay ka at the same time, isinasakabuhayan mo yung tamang aral na nakuha mo o nalaman mo sa tunay na iglesia. Para maging maliwanag po yung bagay niya. Salamat sa mga sagot po ninyo. Ito po yung susunod ko lang. Sana po huwag kayong magsawa. Oo naman. Anytime. Nabanggit ni kapatid niya na Richard na ang pag-anib sa isang iglesia ay hindi sapat na batayan o garantiya para ikaw ay maligtas. Ako naman po ay kaisa ninyo sa ganun. Naniniwala po ako. Sapagkat ang tunay na binago ni Kristo o nasa kanya si Kristo, nagbabago rin po yung buhay. Totoo yan. Sapagkat si Kristo raw po ang nabubuhay sa kanya. Tama po. Matanong ko lang po kayo na meron pong aral na kumakalat po na pinaniniwalaan po ng iba. Marami po ako mga kilala, pinaniniwalaan niya po ito. Kapag siya'y umanib sa isang iglesia o siya'y tumanggap kay Kristo, kahit na ano ng kalokohan o anumang bagay na tawagin na natin hindi na siya nahihiya o kawalang hiyaan ang kanyang gawin, siya po ay maliligtas pa rin sapagkat tinanggap niya na si Kristo. Ano po ang aral ninyo rito? Yan. Ito yata yung sinasabi nila na once saved, Always saved. Once you are saved, you are always saved. Ibig sabihin, pag sumapalataya ka, naligtas ka na, kahit na gumawa ka pa ng kung anong kalukuhan, nakagawa ka ng kasalanan, sabihin na natin, hindi na mawawala yung kaligtasan. Yun ba yung tinutukoy mo? Yan yung sinasabi ko. Kasi kalimitan niya ng paniniwala. Laganap na laganap. Laganap yan at maraming mga malaking relihiyon na nagtataguyod ng aral na yan. Pero pagka binasa natin sa Biblia, doon na lang sa sulat ni Apostol Pablo at maging sa sulat ng 4 na Ebanghelyo,
sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay mayroong mga pasabi doon kahit na doon sa Mateo 24, na mayroong pananampalataya o mananampalataya na maaari siyang mailigaw. Basahin ko nga ito para mas maganda. 24 ng Mateo, at ang talata nito ay 24 din. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Dito maliwanag na ang Panginoon mismo ang mismong galing sa bibig ng Panginoon ang salita na pwede kang mailigaw. Dahil sa mga iba't ibang mga aral, mga bulaang mga ngaral, bulaang Kristo, merong tao na ang kaligtasan na nasa kanya ay pwede itong mawala. At marami pang mga talata sa Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo, pinag-iingat. Kaya nga laging ang nakalagay doon dapat magpatuloy. At maging doon sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 13, ang magtagumpay. Yun ang pagkakalooban ng putong ng buhay. Ibig sabihin, merong mga nanampalataya na hindi magtatagumpay dahil sa mga pagsubok. Kaya maraming mga pasabi ang mga alagad na dapat ay maging matibay, maging matatag. Kasi ibig sabihin, may posibilidad na ang tao ay hindi kayanin o kaya hindi magtagumpay sa huli. Amen. Kaya nga sabi doon sa Mateo 24, 13, ang magtiis hanggang sa wakas, yun ang maliligtas. Kung hindi nakapagtiis, edi may posibilidad nga. Kaya dapat nag-iingat pa rin matapos siya. Magiging token kasi ng kasalanan ang paniniwala na yun na minsan ka na nilaligtas, ligtas na ako. Kaya baka maging susi pa yon, maging maging tinatawag na lisensya pa yon para matukso siyang, sige lang, gawin ko lang ito, ligtas naman na ako. Yan. At kung totoo yun, maraming impact nito sa sinasabing ibang katotohanan ng Biblia. Halimbawa, bakit kinakailangan mong magsisi? Hindi mo na kinakailangan pagsisisi kung minsan ka lang naman nanampalataya kay Kristo, ligtas ka na. So ano ang halaga ng pagsisisi kung wala rin naman palang epekto ito sa iyong kaligtasan? Ligtas ka na rin. At kung ating papansinin, may mga nabanggit si Brother Johnson. Ito, babanggit din lang ako ng ibang talata. Isang kapitulo lang, pero 2 talatang babasahin ko. Actually, itong Apokalipsis, kung papansinin natin, ay mapapansin natin sa background, yung book background niya. Hindi ito sinulat sa mga tagalabas. Ito ay sulat ni Juan Revelador o tinatawag ding John the Beloved sa mga Kristiyano ng unang kapanahunan. At ito ang matinding babala niya sa mga kapatiran na rin. Ang sabi niya, ito, alangan namang naging kapatid ng hindi sumampalataya kay Kristo. Ang sabi dito, sa talatang 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumaldumal, mga mamatay tao, mga mapakiapid, sa mga mangkukulam, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawan ng nagliliyab sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Uulitin ko, ang concern ng sulat hindi tagalabas. Taga rito sa loob. Kaya hindi ibig sabihin na porque sumampalataya ka na yung buhay mo naman ay lihis pa rin doon sa dapat mong isakabuhayan. Huwag mong aasahan na pagdating ng panahon, sa paraiso ka. Anong sabi dito? Sa asopre na nagliliyab na apoy pa rin ang punta mo. At yung huling talata nitong 21, take note, ang topic na dito ay bagong langit at bagong lupa na ito. Sabi sa 27, Kapitulo 21 pa rin ng Apokalipsis. At hindi makakapasok doon. Saan? Sa bagong langit. Sino ang anumang bagay na marumi o sino mang gumagawa ng karumaldumal? See? Nakikita natin na hindi token yung sumampalataya ko minsan sa Panginoon Kaya kahit anong gawin ko, ligtas na ako. Hindi nga daw papasok doon Ulitin ko uli Mga Kristiyano po ang sinulatan ito, hindi tagalabas. Kaya itong mga sinulatan, minsan ang sumampalataya sa Panginoon na dapat hinihimok ng ating mga manunulat na ito na magpatuloy doon sa kanilang tinanggap. Bakit? Ang sabi dito, sino pa mga hindi papasok doon? O ang gumagawa ng kasinungalingan? See? May Kristiyano ka nga.
tumanggap kayo kay Kristo. Dati kang sinungaling, hindi ka naman nagbago. Mhm. Ang sabi dito, hindi sila papasok sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya nga, kung papansinin natin, yung sabi sa Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu. Alam niyo, kung itataas natin ang basa, yung mga naunang talata, ang sabi nga doon, kung ikaw ay dating magnanakaw, para hindi mapighati ang banal na espiritu, huwag ka nang magnakaw. Bagkus, magbigay ka na. So yun ang dapat na makitang transformation doon sa mga taong nag-aangkin na sila ay sumampalataya sa Panginoon. Dapat talagang makita yung bagong bunga sa kanilang buhay. Tingnan mo, Brother Romel, yung tulad ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. Ang sabi niya, ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sino mang sanga na naka-detach o nakahiwalay sa puno, talagang hindi yan magbubunga. So ganito, ang claim at ang katunayan na tayo ay kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, di ba? Na kay Kristo na tayo, dapat ang bunga ng buhay natin katulad na ng bunga ng buhay ni Kristo. At pag gano'n naman ang nakita sa atin, Brother Jerry, hindi tayo naniniwala, lilinawin natin, hindi tayo naniniwala na ililigtas tayo ng mabuting gawa, kundi ito na naman nga, kagaya ng sinabi mo kanina, yung mabuting gawa na ipinapakita ng iyong pananampalataya ay bunga ng pagkakabit mo kay Kristo, bunga ng pananampalataya mo kay Kristo, bunga ng pananatili mo kay Kristo. Sa simpleng salita, hindi na kayo magtataka kung ang santol, mamunga ng santol, kasi ang puno niya santol. Ganon din yung mga taong nag-aangkin na sila'y Kristiyano, sila'y nanampalataya kay Kristo, dapat sana ang buhay natin talagang makita katulad ni Kristo. Cherry. Sa bahagi namang ito, ang masasabi ko naman dyan, kapatid na Romel, ay yung nasa unang Korinto 15:2. Iyon ay eksaktong talata na sasagot doon sa katanungan mo na naniniwala ba tayo sa once saved, always saved. Always saved. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 15:2, sa pamamagitan naman ito iligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Malinaw sinabi ni Pablo, yung kasing kaligtasan ay may kondisyon. Mananatili kang ligtas kung iingatan mo yung salitang ipinangaral sa iyo. Maliban lang kung sumampalataya kang walang kabuluhan. Sa mga kapatid, meron palang pananampalatayang magiging walang kabuluhan, at yung pananampalatayang walang kabuluhan, yung hindi mo pananatili doon sa aral na itinuro sa iyo. Mawawala yung kaligtasan. Kaya sagot, mananatili ba magkakaroon ba ng once saved, always saved ang tao? Magkakaroon siya ng kaligtasan lamang kung siya'y nakakabit sa pinanggagalingan ng kaligtasan na walang iba ang ating Panginoong Kristo. Pag humiwalay siya kay Kristo, mawawala yung kaligtasan. Sinasabi mo na apart from me, sabi nga ni Christ. Yeah. Apart from me, you're nothing. You're nothing. You're nothing. Hindi na tayo magagawa. Pag hiwalay kay Kristo, wala pong magagawa. Tama yan. Walang magagawa. Napansin mo, Brother Romel, may kantang Pilipino na ginawa limutan ko lang yung bandang gumawa nito, pero yung lyrics, alala ko pa. Yung Santong Kabayo, Banal na Aso, Banal na Aso, Santong Kabayo, di ba? O kasi nga, may mga Kristiyano lang by name pero by action, Iba. hindi nga makikita. At siguro ko, Brother Romel, kahit ipangalanda ka nila, tinanggap ko si Kristo. Minsan kung tinanggap si Kristo, pero kung yung buhay ay labas. Taliwas. May talata niyan dito sa Mateo 7:21. Yan, oo. Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tapos sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23, at kung magkakayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So, yung taong ito, naniniwala siyang ligtas siya na gumagawa pa nga ng himala. At mismong ang Panginoon na may sabi na mayroong makakagawa nito. Pero hindi siya kinilala ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya napatunayan sa kanyang buhay. Hindi nabigyan ng buhay yung pananampalataya niya, pananampalatayang patay. Kasi wala yung pagsunod sabi dun sa 21, yung makakapasok lang, yung gaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sa panahon natin ngayon, ang karamihan sa mga sikat na mga ibanghilista ay sabi, pananampalataya na lang. Wala ka nang gagawin pagkatapos. Pero ito mismo ang Panginoon nagsabi na pag hindi natin
ginanap ang kalooban ng ating Ama ay maaring maging dahilan para hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Ito yung tinatawag natin na after na makilala mo ang Panginoon, meron ka rin magiging bunga. Hindi siya nauuna sa kaligtasan yung pagganap, kundi kasunod siya o kakambal ng tinatawag na buhay ng isang mananampalatayang niligtas ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa inyo mga kasagutan. Kaya ito na siguro yung panghuling-huling tanong ko. Ngayon, nalinawan na siguro ang mga karamihan sa manonood at itong mga tanong ko na batid ko na talagang ang kaligtasan. Bagamat alam ko naman talaga, na alam naman natin na nakasulat sa Biblia na yung tinatawag na once save, always save, ay wala naman pong ganong salita. Wala talaga. Oo, wala ka nga makikitang ang salitang purgatorio, Yeah. limbo, wala. No? Ganon din po yung once save, always save. Ganon din po yung tinatawag na pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kahit na ano nang gawin mong wala rin po nun sa Biblia. Katulad po nung nabanggit ko kanina na pag ang Diyos ay nagsalita, dapat nating sundin. Tama. Nalinawan na rin po tayo na ang Biblia, ang kapitulo, bersikulo, sapat na po para tayo mga ligtas. Amen. Ang Biblia po, salita ng Diyos. At ito na lang po, ang bayan po ng Diyos, ang bayang Israel, o people of God, o ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kung ating pong babasahin, pwede hubang pakibasa sa inyong Biblia. Daniel 9:19. Basahin ko yung talata. Sige. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan Ay tinatawag at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Opo. Ayan. Nabanggit po dyan na ang inyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. At nasabi rin po rin kanina na sa Efeso 4:4, meron lang pong iisang katawan. O yung katawan po sa Colosas 1:18, yung tinatawag po yung katawan na ito po yung tinatawag na iglesia. Si Kristo raw po ang pangulo ng katawan at sa makatwid baga, ang iglesia, yung tinatawag na katawan doon yung iglesia. Sa inyo bang aral na pinaniniwalaan, ang tinatawag po bang iglesia ng Diyos dito o yung katawan ay yung Seventh-day Adventist po? Ayan. Siguro ako muna yung sasagot eh. Napakagandang tanong yon at isang bagay na dapat mabigyan din natin ng maayos na kasagutan sang-ayon sa sinasabi ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Maganda yung binasa natin talata doon sa aklat ng Daniel 19 na ang kanyang bayan ay tatawagin sa kanyang pangalan. Tapos ikinonect natin doon sa Colosas na sa panahon natin ngayon, yung bayan niya, ito yung kanyang iglesia. Apo. Tapos ang tanong ngayon, para masundan ng ating mga nanonood na ang tanong ngayon, itong Seventh Adventist, ito yung katawan. So, masasabi ba natin ito yung nagtataglay ng pangalan? Apo. Kasi po sa Efeso 4:4, meron lang pong isang iglesia, isang katawan. Tama. Isang Diyos, isang pananampalataya, isang bautismo. Tama. At ang masasabi ko po doon sa aking unang sagot at isusundan natin ang ating mga kasamahan, kasi yung pagtawag sa pamagitan ng pangalan ng Diyos ay merong kinalaman ito sa nakikita ng mga tao. At makikita natin na doon sa mga talatang yon, ang pagtawag ay malimit na nakabase doon sa kung ano yung tatawagin. Halimbawa, katulad nitong nasa Gawa 11:26, ang sabi ay ganito, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yung pagkatawag sa mga alagad na Kristiyano, itong mga alagad nito ang nangasiwa doon sa sinasabi natin katawan, na walang iba kundi ang iglesia, na pinangangasiwaan ng mga alagad.
So, walang duda na ito yung katawan na sinasabi. Ang tawag ng mga tao, doon sa nakasaksi sa kanilang mga gawa, ay tinawag silang mga Kristiyano. Kaya nga sabi ko nga kanina na ang pagkatawag ay malimit, may kinalaman doon sa kung ano nakikita nila. Kaya tingnan mo isang tao. Kahit nakasabihin niyang Kristiyano siya, kung hindi naman nakikita sa buhay niya, hindi naman. Sabi pa nga nila, yung ibang mga born again, nababansagan ng iba. Burn again, o kaya Wrong again. wrong Minsan again. naman, oo. Kasi, laging nakabase doon sa buhay. Correct. Laging nakabase doon sa gawa. Kaya nga sabi doon sa Mateo, na makikilala sa bunga. Kaya, yung Seventh-day Adventist ay kabilang sa Kristiyano na binabanggit dito. At ang masasabi po natin, at walang halong pagmamayabang, pero hindi natin matututulan na yung katuruan ng Seventh-day Adventist ay hindi natin po pwedeng sabihing magdadala sa ikapapahamak. Kundi nagtuturo ito ng kabutihan. Unang-una, yung pagtuturo natin sa ating disiplina sa ating katawan, yung ating iniinom, yung ating kinakain, yung ating ginagawa na tumutugon naman doon sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang iglesia na anuman ang inyong ginagawa, anuman inyong iniinom, kinakain, ginagawa, ay gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nakakatugon doon ang Seventh-day Adventist dahil sa gawain. At ang Seventh-day Adventist ay nasa ilalim ng umbrella na tinatawag nating Kristiyano, which is tinawag sa pangalan ng Panginoon. Yan. Hindi ko na uubusin. Ibibigay ko naman yung iba sa ating Brother Romel, tiningnan ko yung salita para makasiguro yun sa ginamit na talata. Yung salitang pangalan doon sa Daniel 9:19. At sa Hebrew nga, ito ay lumabas na Shem. At meron siyang tinatawag na diachronic meaning. Malawak yung kanyang kahulugan. At isa nga sa kahulugan ng pangalan na binabanggit doon ay yung, sabi dito, pwede siyang reputation or yung reputasyon mismo. So kung titingnan natin, yung bayan ng Diyos na tinawag sa kanyang pangalan, dapat tutugon doon sa kung ano yung reputasyon at karakter. Likas ng Diyos na tumawag sa kanila. So yun nga, sinabi ni Brother Johnson kanina, tinawag ang mga alagad na Kristiyano nung unang kapanahunan. Kasi nga sila ay mga tagasunod ni Kristo. Kaya dapat, yung isang Kristiyano ay tutugon yung kanyang buhay sa kung ano, meron yung kanyang sinusundan. Kristiyano nga siya, ibig sabihin, tagasunod siya ni Kristo. Kaya nga alam nyo, mababaw na salita, pansinin nyo, Brother Romel, bakit ako nakakasiguro na talaga samahang ito ang samahan na sa Panginoon? Yung Kristo, na kung saan hinango ang pangalang Kristiyano dahil mga tagasunod ni Kristo, nga, siya ang ulo, nabanggit mo kanina. Yung ulo, pag pumunta sa sinagoga, araw ng Sabat, kung ikaw ay tagasunod, dapat pagpupunta ka sa kapilya o simbahan, piliin mo yung araw na kung anong araw ang isinasakabuhayan ng iyong Panginoon na sinusundan. Si Kristo, ulitin ko, araw ng Sabat, ayon sa kanyang ugali, nasa sinagoga siya. Nakapagtataka ka nga ngayon, Brother Romel, inaangking Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Pero dito pa lang, yung ulo, Sabbath keeper, yung katawan, Sunday keeper. Kaya doon pa lang medyo mag-ano ka na. Minsan may tuloy, may pabiro na, iglesyang pugot ang ulo? Ito at least sinasabi talaga namin, matas ang pangalan ng Panginoon. Mula ulo hanggang paa, makikita natin kung aral at aral. At in fairness naman, marami sa mga kapatid ay talagang ginagawa ang lahat sa tulong ng biyaya ng Diyos na makaabot doon sa pamantayan na dapat isa kabuhayan ng mga kapatid na nangahawakan sa mga aral na pinaniniwalaan ng iglesyang ito. Kaya makikita natin hanggat maaari naman, talaga naman din, sabi sa aral ng samahang ito, bawal ang alak, talaga hanggat maaari. Kaya nakikita naman natin, ating mga miyembro, talagang pag meron man, dinidisiplina yan. Manigarilyo, pag meron, dinidisiplina yan. Kasi iniingatan natin yung reputasyon ng pangalan ng ating pinananampalatayanan. Kaya nga, Brother Romel, ako, I for one, wala akong duda. At siguro naman, kahit yung ating mga kapatiran dyan, wala na rin naman marahil ng pagdududa na talagang kung sa aral ng pagbabasihan, talagang dito makikita natin at buhay ng mga kapatiran na nandito ay talagang, in fairness,
kikita ko naman, by the grace of God, sila po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil? Sa akin naman, Brother Jerry? Romel, sa bahaging yan, napakadelikado kung ating gagawing literal yung ikakapit yung pangalan ng Diyos sa isang samahan. Kasi, tandaan ninyo na kabilin-bilinan dahil sa ang iyong pelikula nga, ang pamagat ay Signs of the Times. Ang isa sa mga signs of the time, mga kaibigan, na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, gagamitin ang kanyang pangalan sa pandaraya. Siguro maganda basahin natin yun sapagkat ito'y bahagi ng ating pag-aaral dito sa ating gagawing pelikula, kapatid na Romel. Sa 24, binanggit ng ating Panginoon Kristo yan. Yung kapitulo 24, ang bersikulo po ay, pasimulan po natin sa bersikulo 4 hanggang sa bersikulo 5. Sabi rito ganito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Tandaan ninyo, yung pangalan pala ng ating Panginoon Kristo gagamitin ng marami sa pandaraya, sa panliligaw. At yan din naman ay may kasing kahulugan yan doon sa Old Testament. Doon sa aklat ng Awit 139, versikulo 20, ang sabi din, ginagamit ng aking mga kaaway ang pangalan ng Diyos para po sa panliligaw, pandaraya pa rin. So, ang gumagamit ng pangalan ng Diyos ay kaaway. Sapagkat hindi naman pwede siyang makapandaya kung ang gagamitin mismo, kapatid na Romel, na sa kanyang pangangaral ay pangalan ng Diablo. Halimbawa, sasabihin niya, magsiparito kayo, sumunod kayo sa amin sapagkat kami iglesia ng Diablo. Wala pong papasok doon. Ang natural, ang gagamitin niya, kayo pumunta sa amin, sumama sa amin sapagkat kami ay iglesia na ginagamit yung pangalan ng Diyos, ginagamit yung pangalan ni Kristo para po makapanliligaw. Kaya ang sabi ng Biblia, babalikan ko ang ibig sabihin pa nung sinasabi ng kapatid Richard, reputasyon. Sa Biblia, meron pong ganitong pasubali sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang versikulo 9 at 10. Ang sabi rito, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Yung palang salitang tatawagin sa pangalan ng Panginoon, ito'y may kinalaman sa kanyang pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya tama yung binanggit kanina ng aking dalawang kasama, na yung pangalan ng Panginoong Diyos, merong kaakibat na reputasyon. May kaakibat pala yun ng pag-iingat doon sa may-ari ng pangalan. Biruin mo, pangalan ng iyong samahan ay iglesia, nakakapit doon yung pangalan ng Diyos o kaya pangalan ni Kristo, pagkatapos pupunta ka doon sa sabungan. Eh di napipintasan, yung nagmamay-ari ng pangalan na hawak mo, Tama. pupunta ka doon, ang pangalan mo ay, ang iglesia mo ay may pangalan ng Diyos, may pangalan ni Kristo. Pagkatapos pupunta sa kabaret, pupunta ka sa doon sa kung ano-ano mga bisyo, nasisira yung may-ari ng pangalan. Tama. Kaya sabi doon ng ating Panginoon Diyos, matatawag ka na ikaw itinawag sa pangalan ng Diyos kung gaganapin mo ang aking mga utos, at kung magkaganon, sabi, ikaw nga ang tinawag na sa aking pangalan. Hindi po pwede kasi, mga kaibigan, na tayo magsasabi na kami ang tinawag ng Diyos Kasi pag-aangkin yun Ang tawag dyan ay self-declaration or self-exaltation. Tama yan. Sa Biblia, bawal na bawal yun Hayaan natin na ang Diyos ang siya magsasabi, ikaw'y bayad ko. At ang paraan ng Diyos para matawag kang bayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang mga kalooban. Kasi pag hindi ka masunurin sa kalooban ng Diyos, mapipintasan ang pangalan na nasa sa iyo na pangalan ng Diyos. Tama At yan. yun nga yung isang bagay pa doon, Brother Romel. Ang ganda ng sinabi ni Brother Jerry. May mga tao kasi na nagtatanong ng ganito. Meron bang sinabi si Kristo na Diyos siya? Ang ganda ng sinabi ni Brother Jerry, na kasi ang mga tao ngayon, sila ang nagtataas sa kami, kasi may pangalan kaming ganito. Samantalang ang Panginoon nga, hindi nga niya sinabi niya sa kanyang sarili na ako'y Diyos, kundi ang mga alagad ang nagsulat na itong Kristo na ito ay Diyos. In comparison doon sa sinasabi natin, Correct. na din sa pagiging Kristiyano din, hindi mo kailangan ipagdiinan na kami dahil mayroon kang pangalan ganito. Ang tao na nakakakita ang magko-confirm nito, katulad nung 11:26 ng Gawa, nakita nila, ito yung mga kung ano yung nakita, ang ginagawa ng kanilang Panginoong Jesucristo. Nakikita sa kanila. Nakikita sa kanila, kaya tinawag silang Kristiyano. Ibig sabihin, ang relasyon o ang dahilan kung ba't natatawag sila ay dahil dun sa kanilang likas o tinatawag nating reputasyon na nakikita sa harap o sa mata ng publiko.
ayon doon sa gawa. Tama. Binasa natin kanina. So ito, malinaw po sa ating pelikula na Signs of the Times. Pero sa uling araw po, gusto ko lang pong linawin, marami pong mga Kristiyanong lumilitaw ngayon. Kahit po ang Roman Catholic, ay ang tawag sa kanila ay Kristiyano. Ano rin? Pinangungunahan po ito ni Emperor Constantine. Sinundan po ni Pope Leo. Si Pope Leo po noong 440 at pagkatapos pinalitan po siya ni Pope Gregory. Kaya po yung kalendaryo natin na Gregorian calendar. Tapos lumabas po sa kanila sila John Smith na ito pong tawag po ang unang-unang Baptist po sila. Reformers, Puritans. Ang kasama po rito ni John Smith, kung hindi po ako nagkakamali, ay yung meron po siya, dalawa po sila nung lumabas. Bumalik nga lang po yung isa sa Inglaterra. Meron po silang religion na Puritans, Baptist, at pagkatapos po meron Separatist. Meron po, nag-separate po sila sa ano. Meron pong Methodista, meron pong tinatawag na mga born again po, naghalo-halo na po dyan. Evangelical Church. Ang tawag po sa kanila ay Christian. Ito po bang lahat na Christians na ito po ba isa lang po rito ang totoo? O lahat po ito'y totoo? Maganda yan. Kasi nalilito dito yung marami pag tinatawag na religion. Pag sinabing religion o relihiyon, ito talaga tinatawag na Kristiyano, Hindu, Muslim, ito yung mga lalaki. Pagdating sa mga denomination na tinatawag natin, ang tawag dyan ay mga sikta. Sikta ng pananampalataya, born again, Adventist, Iglesia ni Cristo, Pentecostal, ang tawag dyan ay sikta. Under sila sa umbrella ng Kristyanismo. Ngayon, ang tunay na relihiyon ayon doon sa yung Kristiyano. Pero sa ilalim ng Kristyanismo ay ang dami niyan, isa dyan ang tunay. Tama yun. At doon natin na ilalaban itong ating panampalatayang Seventh-day Adventist na hindi doon sa pangalan, kundi doon sa katuruan. Kaya Seventh-day Adventist, dahil para maiwasan natin na malapastangan ang pangalan ng Panginoon. Kasi hindi naman natin ito perfect. May mga membro tayong pasaway di kung dala-dala mo pangalan, pag ito mo ito, kung iglesia, halimbawa, ginamit natin ang Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, nakulong. Di nasasalauna ngayong pangalan ng Panginoon. So, ito'y rehistro lamang kasi naging requirements ito ng Security and Exchange Commission na kailangan magparehistro ka ng pangalan ng denomination mo o yung sikta mo. So, ito'y nai-rehistro natin ang samahan bilang Seventh-day Adventist. Pero, siya ay tinatawag na Christian. Tama yun. Sa ilalim ng Christian, ng umbrella ng Christian religion. Kaya tayo nagbabatay hindi doon sa inirehistro natin, kundi doon sa ating doktrina, sa ating tinuturo. Ang magiging basic test siguro, testing factor ng maraming mga sumampalataya at naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo is ang titingnan nila yung aral. Yung doktrina talaga. Kasi yun ang importante sa Diyos yung aral. Kasi tingnan mo, may mga bulaang mga ngaral. Bakit naging buluan? Aral din Meron ding tunay na mga ngaral. Saan nababatay? Sa aral din. Ang tanong paano mo ma-identify yung tunay na aral na sa Diyos at maling aral na hindi sa Diyos? Ang aming basihan dyan ay yung nasa 7:38 pa rin, babalik tayo, ng gawa. Na yung palang aral ay nanggaling sa iglesia sa ilang. Pagkatapos ibinigay sa mga apostol, nakarating din hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng sanlibutan. Kaya kung yung aral sa panahon ng matandang tipan, hindi mo tinaglay ngayon, hindi mo tinaglay hanggang sa kasalukuyang panahon, wala doon sa iyo makikita. Hindi talaga magpapasama doon sa tunay na sekta under ng tunay na iglesia na Kristyanismo. Kaya ang pananampalataya ba natin ay kakakakitaan ng mga aral na buhay katulad ng ating mababasa sa gawa na nanggaling sa ilang. Yun yung binanggit natin kanina, nagsample na rito tungkol halimbawa sa Sabat, tungkol sa kautusan, tungkol sa mga iba pang mga aral ng Diyos. Pag hindi nasumpungan sa atin yon, medyo magkakaroon na tayo ng question mark, mga kaibigan, sapagkat hindi mag-uugma yung aral nanggaling sa ilang, pagkatapos pagdating dito, nagbago. Pagdating dito sa dulo, lalong nagbago. Malaki ang pagkakaiba na niya doon sa aral na buhay. Kaya hindi po dapat nagpapalit-palit Unang-una, ang Diyos natin hindi nagbabago. Pangalawa, yung salvation na ibinigay niya sa atin, hindi rin kailanman yan pwedeng baguhin ng tao. Ang means ng tao sa kaligtasan is Jesus Christ.
Sa panahon ng Old Testament, biyaya din eh. Nagkaroon lang ng tinatawag na iba't ibang object ng ginagawa nila sa Old Testament. Yung biyaya, ang substitute na ginawa nila noon ay sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop. Dugo pa rin, ng hayop ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Pagdating sa New Testament, dugo na ni Kristo ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Magkaiba ang object ng ginagawa nila, pero iisa po ang konsepto nang galing pa rin sa ating Panginoon Kristo ang kaligtasan. Kaya po, hindi po pwedeng bago-baguhin yan eh. Kasi pag binago yan, magiging question mark yan ng malaki, unang-una sa Diyos. Ang Diyos ba pabago-bago? Pangalawa, ang aral ba ng Diyos dalawang klase? Pagdating sa langit, papipilahin ka niya, isang Pilipino o kaya isang Hudyo. Tapos ito ang batayan sa mga Pilipino, ito ang batayan sa mga Hudyo. Magiging unfair yan. Kasi halimbawa, pumila ka. Halimbawa lamang, pipila ang isang Hudyo, tapos isa kasunod Kristiyano. Halimbawa, ang aral bawal kumain ng anumang karumal-dumal. Baboy, halimbawa, pumila yung Hudyo, kumain ka ng baboy, opo, patay, napahamak. Pagkatapos yung kasunod niya, ikaw Pilipino, kumain ka ng baboy, opo, buhay, kasi hindi ka sakop ng batas na yon. Magiging double standard. Kaya nga sinasabi natin, pagdating po sa katotohanan ng Biblia, hindi po pwedeng bago-baguhin. Kung ano yung mga prinsipyo ng katotohanan sa Old Testament, hanggang sa panahon ng New Testament, hindi dapat nagbabago. Of course, aminado rin naman tayo na may mga kautusan talaga diyan na hindi na rin naman existido sapagkat may hangganan. Halimbawa, yung paghahandog ng tupa, wala na rin talaga ngayon yan. Kasi yan ay natigil na sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay naging huling handog nung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Brother Richard. Sa punto ko naman doon sa tanong mo, Brother Romel, ay masasagot kong direkta doon ay regardless kung ano yung practice nung tao sa loob ng iglesia, pinakamahalaga pa rin kung ano ang itinuturo ng samahang yan sa loob ng kanilang iglesia. Sa isang kain ng kamatis, may nabubulok, pero hindi naman lahat. Sa isang samahan, may mabuti, may masama. Regardless kung ilan ang mabuti at masama dyan sa samahang yan, hindi yun ang magiging batayan kung sila nga ba'y sa Diyos. Kundi kung ano pa rin ang aral na kanilang tinataglay. Tama. Kaya nga, perfect example dyan. Halimbawa, yun nga, binanggit ko na kanina, yung mga taga-Korinto, tinanggap nila ang tamang aral, pero yung buhay nila, yung iba'y nasa lisyang. Pero hindi pa rin masabing mali dahil may gumagawa ng maling practice. Kasi yung aral na tinanggap nila ay tama, hindi pa rin maituturing na sila ay maling samahan o maling iglesia. Kaya nga, ako'y talagang I for one. At siguro naman itong mga kasama ko, idadamay ko na. Kaya kami nananatili sa samahang ito, Brother Romel. Ulitin nga natin, to think na dito nga sa ginagawa namin ay hindi kami sinisweldohan. Kami pa nga nangangalap ng pondo para may pagpatuloy itong programang ito. Ginagawa namin ito dahil until now, talagang sa pag-aaral namin ng Biblia, nakikita namin na ang Seventh-day Adventist ay talagang biblically founded at stable ang kanyang doktrina dahil talagang nakapundasyon siya, nakahango siya sa banal na kasulatan. Other than that, kung ito'y may mga aral na kahit isa na hindi galing sa banal na kasulatan, una na akong aalis, ewan ko lang itong dalawang kasama ko. Pero hanggang sa ngayon, sasama na rin sila siguro. Kaya wala tayong dapat i-consider kasi, di ba? Maliban sa aral eh. Kasi nga, brother, ulitin natin, hindi kami pastor, hindi kami sinisweldohan, wala kaming medical benefits, wala kaming educational benefits, wala kaming traveling allowance, lahat ng yun, wala kami. Pero anong dahilan, bakit kami nananatili dito? At ulitin ko, ito nga programa, ulitin ko po, kami pa po ang nangangalap para maipagpatuloy ang programang ito. Yun ay sa kadahilan ng hanggang ngayon, kaming tatlo na nangangaral dito sa kapitulo, versikulo, ay buo ang pananampalataya na ang mga aral ng samahang ito, Seventh-day Adventist, ay talagang nakabatay, nakasalig sa banal na kasulatan. Tulang bahagi, kapatid na Romel, Okay, doon sa tanong na yon ay, ang Seventh-day Adventist ba ay masasabing nakatupad doon sa pagkakatawag sa pangalan ng Diyos? Ito ang kagandahan. Sapagkat ang Seventh-day Adventist ay nakaakibat sa kanyang pangalan ang aral. Seventh-day Adventist meaning seventh day sapagkat nangingili ng ikapitong araw ng Sabat. Adventist sapagkat siya ay nag-aantay o sila ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yung mga binabanggit na katawagan sa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng Diyos,
iglesia ng mga banal, iglesia ng mga hintil, na mababasa mo naman talaga sa Biblia. Ang tawag po natin dyan ay mga designation of ownership. Pag sinabing designation of ownership, halimbawa, iglesia ni Kristo, si Kristo ang nagmamayari niyan. Iglesia ng Diyos, ang Diyos ang nagmamayari niyan. Iglesia ng Panginoon, Panginoon ang nagmamayari niyan. Hindi po kasi mga proper name yan eh. Kundi yan ay mga designation of ownership. Halimbawa, sapatos ni Brother Romel. Yung sapatos ni Brother Romel, hindi yung pangalan ng sapatos niya. Ang ibig sabihin lang ng salitang sapatos ni Brother Romel, si Brother Romel, anong may-ari ng kanyang sapatos? Pero kung tatanungin mo ang proper name, By Nike yan. at yung specific Nike na yung brand pangalan, yan. ang brand niyan is Nike. Oo. Pero sapatos niyo yun. Sapatos niya yun. Pero yung sapatos ni Brother Romel, hindi yun ang pangalan ng sapatos niya. Tama. Ganon din po yung iglesia eh. Ang iglesia po kasi na tinatawag sa katawagan po yan. Kaya po, yung iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng mga banal, hindi po 3 o 4 na iglesia yan eh. Iisang iglesia yan. Eto kagandahan. Ang Seventh-day Adventist, tinatawag po kaming iglesia ni Kristo. Tama. Ang Seventh-day Adventist, tinatawag din po kaming iglesia ng Diyos. Tama. Ang Seventh-day Adventist, tinatawag din po kaming iglesia ng Panginoon. Tama. Ang Seventh-day Adventist, tinatawag din po kaming iglesia ng mga banal. Ito ang masaklap. Meron pa, Brother Jerry. Ano pa? Bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. People of God. Oo. Ayan. Ito masaklap. Yung mga iglesia ni Kristo ngayon, di pwede maging Seventh-day Adventist. Tama yun. Yung iglesia ng Diyos ngayon, di pwede maging Seventh-day Adventist. Pero ang Seventh-day Adventist, pwede maging iglesia ng Diyos. Yun ang advantage natin. Kaya nga po, ang Seventh-day Adventist, lakas po ang aming loob. At ayon sa prinsipyo ng Biblia, na tayo po ang tinawag sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Bagaman, Amen. tulad ng aming sinabi kanina, hindi ho namin ini-exclusive ang kaligtasan sa samahang ito. Sapagkat kahit kayo mga gilo namin taga-subaybay, ay isa kayo sa maaaring kandidato sa kaligtasan. Kung Amen. inyong tatanggapin ang ating tagapagligtas na siya lamang, paraan para magtamo tayo ng kaligtasan. Thank you. Salamat sa sagot mo, Brother Jerry. Apo. Brother Richard at Brother Johnson. Maraming salamat. Lagay ko sapat na yung ating napag-usapan ngayon. Yung pinag-usapan lang natin, buo na yung pelikula na gagawin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyo. Sana makabalik ulit ako rito. Oo naman. Baka hindi nyo na ako balik. Anytime. Maraming Isang salamat. malaking karanalan namin yan. Susunod ikaw ulit magbibigay ng mga tanong. Okay, sige. Sige, gawin natin yan. Ako ulit ang magtatanong. Okay. Kasi ngayon parang makakatulog dahil wala pa akong tulog talaga. Kami rin. Pero talagang pumunta ako rito. Maraming salamat. Sana yung mga manonood natin, taga-subaybay natin, sana marami silang matutunan. Amen. Sa Praise the talakayang Lord. ito at sa Praise the Lord. tanungang ito. Maraming salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon. Salamat din po sa pamilya ni Brother Romel na nakasama natin at ang kanyang kaibigan, si Maki. Thank you very much for coming and hope na hindi ito ang huli. Salamat din sa mga anak ko. Kay Ray Guel, siya yung cameraman ko. Ayan. Sa asawa ko, kay Cathy. Kay Christiana, kay Katlea, kay Katrihana. Kasama ko sila lahat dito. Wow. Kami Praise yung the Lord. bumubuo ng pelikula. Ayan. Salamat.